Gamit ang tuktok, kasama ang mga kaibigan ay dumayo ulit kami ng Pangasinan. Pero sa hindi inaasahan, imbis na bakasyon, inabutan kami ng delubyo sa karagatan. Bago natin simulan ang kakaibang adventures natin today, tikman ulit natin ang masarap na tupig ng Pangasinan. Sauce! What's up, bro? Tupig. Okay, tupig. Katatapos mo lang kumain? Welcome back to Pangasinan. Nandito tayo ngayon sa Mangaldan. 5:30 ng hapon. Meron pa tayong 3 oras na babiyahin papunta ng... Saan yun, bro? Pupunta tayo Agno. Ay, nakita ko na yun, Agno. Agno, Pangasinan pa ang uwihan nyo. Opo. Malayo pa. Ibang oras pa. Diba? Lagpas ng Alaminos yun. Oo, malapit lang ngayon. Kasama natin si John Pax. Better late than never. Oo naman. Sila natin. Medyo late than never. Ang labi ni Gino. Si Bro Gino, syempre. At meron tayong first time ngayon. Dahil first time nating sasakay dito sa Tuktok Relax Gaming, para ka nasa kotse. Ang tuktok daw ay naimbento noong 1947 at ito ay nagmula sa Italia. At kiniklaim ito na ang Piaggio Ape daw ang unang nakaimbento ng tuktok. Walang alinlangan na sa modernong estilo nito ay ang Piaggio Ape nga ang nauna. Pero may mga nagsasabi na naimbento na daw ang tuktok na to 61 years ago bago daw ito dinisenyo ng Piaggio Ape sa Italia. At yung ilan ay nagsasabi na ang unang tuktok daw ay noong 1934 pa ginawa. May mga nagsasabi na ang mga Japanese daw ang unang nakaimbento nito at dinala ito sa bansang Thailand. Pero ang tanong, tuktok ba talaga yon? Parang hindi. Sabi nila, nagkataon lang daw na 3 din yung gulong na yon nagawa ng mga Hapon. Pero hindi daw yun tuktok. Ang gulo talaga ng mga bansang to. Sige, bibigyan ko na lang kayo ng sarili kong kaalaman tungkol sa tuktok na to. Naniniwala ako na gawa ito ng mga Italiano at in-export sa Thailand. Na ngayon ay ang bansang China na rin ang gumagawa ng produksyon nito. Para sa akin lang yun ha. Kung may alam kayo tungkol sa history ng tuktok, i-comment nyo na lang dyan sa comment section. Pero alam nyo ba kung bakit tinawag na tuktok itong sasakyan na to? Isa sa pinakakumpirmado, tinawag ang sasakyan na ito na tuktok dahil sa tunog ng makina. Tok 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 tok. Ganon. Alam mo, maliban sa kanya. At meron dito, madilim kasi, lumabas kasi dito. Nasa may ilaw natin. Napakalaki ng motor na to, oh. Solid. Oh, ayan, hello. Madilim pa rin. Mahal. Labas mo ulo mo. Ayan, kasama natin si Priscia. Umalis tayo ng mga bandang 9 AM yata kanina. Nakasakay na tayo dito sa tuktok. Grabe, nag-enjoy ako dyan. Okay, game. Bago kami tumuloy sa biyahe, food trip muna kami. Nabuta pa tayo ulan. Dito, ayan, may mga tolda doon. Oh. Sana all. Ay, lasadik. Ang hirap talaga pag 11 years ka nang walang jowa. Grabe yung food tripan dito. Lahat ng klaseng pwede prituin at ihawin, meron dito sa sulok patabi ng palengke ng Mangaldan. Kanina, nag-holding hands kayo, nag-walk out. Sabi niya, sana all. Relasyon. Mas masarap na may British yan. Gusto ko niya. Mas masarap pag may jowa. Yan, mas masarap yung jowa talaga. Sige, napili ka lang. Ako na bahala. At hindi ko maiwasan kumain ng paborito kong pritong atay. Atay calamares, pepe. Magkano po ba dito na? Mga 20%. Huli mo pwede. Piliin mo na yung malaki. Wala pre-taste. Ako na. Ako na sa akin. Pepe, mala. Ay, nako, lasadik! Pero bago kami nabuo at pakompleto sa lugar na to, kanina habang nag-aantay kami kay Lasadik at John Pax, kami ni Gino ay namalengke muna. Putang hapon, no? Oo. Pag dito? Tagalog. Kailangan naming mamili ng mga kakainin at lulutuin sa lugar na pupuntahan namin. Bibili tayo ng mga iihawin natin, yung mga ulam na dadalhin natin sa lugar, somewhere sa Bolinao. Tapos mga ihawi. Saan ba tayo, ha? Agno. Yan, sa Agno pala tayo pupunta. Basta malapit sa Bolinao.
Wala medyo. Medyo malapit sa Bolinao. Sa Agno wala tayong pupunta. Tara bro. Kailangan naming mamili ng mga kakainin at lulutuin sa lugar na pupuntahan namin. Camping trip ulit. Kailangan namin magbaon ng mga lulutuin dahil malamang sa malamang wala tayong mabibilan doon ng lutong pagkain. Bro, gusto mo chicks? Chicks. Ito. Habang ako ay naghahanap ng lulutuin namin, kasabay na paghahanap ko ay meron ding hinahanap ko si Gino. So medyo magkaiba ang goal namin sa palengkeng to. Pero medyo nahirapan kami hanapin tong trip na pagkain ni Gino na gusto niyong bilhin. Ay, hindi ko na alam. Boss, saan yung mga nagtitinda ng merienda, mga unday-unday ginataan? Merienda. Oh, yung mga unday-unday ginataan, patupat. Ay, sa kwan yun. Sa umaga lang. Ah, wala lang sa hapon po. Banda roon. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Huwag tayo mawala. Basta, Mahal mo yan. Sige, Nay. Kakain, Nay. Biruin mo, merienda, umaga. Oo nga naman, merienda hanap na. Pero hindi, may tubig naman doon sa plaza. Yun pa naman yung gusto ko i-feature, yung mga pagkain. Sige, diretso dyan. Labas tayo dyan. Uy, longganisa. Hi! Hi, vlog! Ah, hindi pala ako wide. Ah, wait. Naka-zoom yun. Ha? Naka-zoom pala. Ngayon ko lang inikot. O, di mas maganda yung shot. Mais. Gusto mo? Tip, ihaw mais. Mais? Mahirap matulungan eh. Paglabas, mais pa din. Saging. Una naming babaunin saging. Like prito or inihaw. Ihawin natin. Oh, sarap yan. Saging ang pinaka-safe na pwede niyong bilhin at makunin sa biyahe. Ano ba bang stage? Anong stage ng hinog? Anong level po ng hinog yung pwede pong prituhin? Kasi saging ang pinaka-safe na pwede niyong bilhin at maunin sa biyahe. Pwede mo lagain o pwede din naman na diretso mo na kainin habang nasa biyahe. May dala ka bang pera? Akala ko may dala ka. Wala akong dala. Alista mo na lang ngayon. Hindi ba natin nakuha kay Prisha, no? Hindi ba rin Ah, meron ka dyan? Hindi sigurado may pera. Pupunta-punta ng palengke. Magkano po, ate? 30? Thank you, ate. Hindi pa rin natitinig si Gino sa hinahanap niyang kakanin. Kaya patuloy namin iniikot ng palengke, mahanap lang yung gusto niyang kainin. Kung wala na. Sadyang ano lang talaga. Bilihan po ng patupat. Wala. Ano ba naman yan, Gino? Nakita mo na nga yung hinahanap mo eh. Ba't ka ba naghahanap pa ng iba? Kabili, ano naman ito? Suman po. Na merong nyug sa loob yan. Wala po. As in, ano lang siya? Malagkit. Saka ito yung patupat. Ano bro? Pa-order ako ng isa nito. Ito pa gusto mo? Hindi. O, patupat. Isang patupat lang. Ano pangalan mo? Kisses po. Kisses? Saya niya, oh. Magkano yung patupat? 100 po. 100? Ah, marami. Tatlo. Ay, wow, wag ganun. Nagbabudget kami. Nawasak na yung plastic niya. Sobrang excitement niya. Ano lang kilala mong pagkain ng pangasiran? Tupig. Saka Saka pigar-pigar. Yun lang. Nito ko nga lang nalaman yung ano na pero yan. marami pa. Yung patupat. Anong pangalan ng video nyo? Oo, anong pangalan ng video nyo? Yan si Katagumpay. Sabado version. Siya si, Jawo. Not motovlog. Naniniwala sila. Katagumpay nung nabilad. Pinapakit na lang. Huwag kayo magpapaniwala. Si Hammerman ako. Bro, napaniwala mo. Kala si Katagumpay. Layo ko ya. Mas gwapo kaya ako doon. Doon sa unahan, meron pa rin dito sa unahan, mga ano. Nabili na nga ni Gino ang hinahanap niya, abat may hinahanap na namang iba pa. Ay, sa ano? Dito, sa may palabas. Tingnan natin. Tara. Maghanap ako ng unday-unday eh. Ah, pareho nandun eh. Okay na to. Pareho lang yun. Kayo. Dito to yan, joke mo lang kami. Hoy Gino, huwag mong patulan yung bata. Ha? O, sige, Katagumpay oh! Loko-loko. Oh, may mga fans ka pala dito, Katagumpay. Shoutout, idol. Yan. Hingang malalim. Peace out. At dahil nga nasa Pangasinan tayo, fresh ang mga isda dito.
Gustong gusto ko sana bumili ng iihawin. Kaso nag-aalala ako na baka sa biyahe, pumula na yung mata at mabilis sa aba. Fresh to. Oo, konti na lang eh. Direct pakashot kayo. Sobrang Yan yung aming local candy. At para siguradong hindi mababalisa ang isda na bibili namin, mas minabuti na lang namin na bumili kami ng mga boneless na bangus. Magkano po isang balat na 120. Wala na pong tawad. Eh, Subok lang naman. Grabe yung mga tinapan nila dito. Ang bango at ang lulusog. Bumili din kami ng itlog at kamatis. Siyempre, mas masarap yan kapag merong sili. iba yung lasa nito doon sa nabibili sa atin. Oo, natikwan ko yan bro. Kaya ang sarap. At siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang bigas. Aba, tuloy ang biyahe! Mula Mangaldan, Pangasinan ay may 3 oras pang biyahe bago natin marating ang bayan ng Agno, Pangasinan. Buhay na itong Mangaldan ngayon. Mga 5 years ago o 6 years ago, napakatahimik ng lugar na to. Ni plaza, walang laman. Pero ngayon, buhay na. Laki na pagbabago. At dahil nga first time ko sumakay sa tuktok, hindi ko iniinda ang haba ng biyahe namin. Gusto ko sanang subukan i-drive yung tuktok, kaso hindi pa ako ganun ka-confident i-drive dahil ibang klase ang motor na to. Ang cambio niya nasa manibela, kasabay ng papalit ng gear ang paggamit ng clutch. Medyo komplikado para sa akin na subukan kong i-drive lalo na at nasa biyahe na kami. Para safe kaming lahat, wag na muna akong makialam. Para kasing tricycle to. 3 ang gulong. Kailangan ko muna siyang gamayin i-drive bago ko siya ibiyahe. At dahil isa akong tunay na kaibigan, walang awa na hinayaan ko na lang si Gino mapagod mag-drive. Saka na lang ako magdadrive ng tuktok kapag nagpadala ng si Wiltex sa atin ng sarili nating gagamitin. Pero habang nasa biyahe, iniisip ko pa rin kung sa anong kategorya ang motor na to. Dahil kapag nakasakay ka dito, iba yung pakiramdam eh. Maganda yung suspension para ka nasa kotse. Yung para bang kahit gaano kahaba yung babiyahin mo, hindi sasakit yung katawan mo. Kaya Wiltex, tulungan nyo nga ako maliwanagan sa tuktok na to. Parinig! At pagkatapos ng 3 oras ay narating na namin ang bayan ng Agno, Pangasinan. Huminto muna kami sa isang tindahan para bumili ng ibang kakailanganin naming pagkain at iba pang mga sangkap para sa mga lulutuin. Wala kaming resort na tutuluyan ngayong gabi. Anong oras na ba? Mag-aalas 9 pa lang. Pero yung puput lang kasi namin, wala talagang tao. May tao naman pero kukonti. Mga lokal siguro. Pero wala siyang resort. Yung tutulugan namin as in sa tapat ng beach na walang resort at walang mga tao, gano'n. Pero namili na rin kami ng mga kailangan naming lulutuin. Marami naman kami kaya medyo wala namang problema. Safe tayo sa lugar na yun. Payapa naman dito sa lugar na to. Be, halika na, kain na tayo. Di na rin namin pinalagpas ang balut syempre. Sa haba ba naman ng biyahe, sino ba namang hindi man lalambot? Kasama sa vlog doon magkano lahat. Sobrang nag-enjoy kami dyan sa tuktok ni Bro Gino. Ngayon lang ako nakaranas ng tuktok na, 3 wheels na bumabangking. Ganun pala yung sikreto kapag bumabangking bro, no? Kapag kumakanan, lalabanan mo. Sasabayan o lalabanan? Sasabayan? Oo, kasi nangyayari. Nilalabanan ko rin. Pag bumaking ka sa kanan, aangat yung kanang gulong sa likod. So para di siya umangat, bibagatan mo yung kanan din. Okay. Kaming dalawa kanina, ni Prisha, Baliktad. na nagkauntugan kami dalawa. Pagkatapos ng balut party namin, diretso na kami, magluluto pa kami, kompleto naman lahat ng mga pagkain namin hanggang bukas ng tanghali dyan. Mga tent namin, may mga maghahamok, magbo-bonfire kami, at ihaw, prito, luto ng kanin para sa puno namin. 10 minuto mula dun sa hinintuan namin tindahan ay narating namin ang barangay Aloleng. Habang papasok ng barangay ay nararamdaman ko na ang kaba. Libliban gaming bro. Napakadilim. Liblib na pala ang lugar na ito. Ibang klase yung trip ng Gino nyo. Kaloob-loob ang kadilim-dilim ang kasuluk-sulukang. Hello. Ayan, pili ko may yelo dito. May yelo po kayo? Wala na. Kasuluk-sulukang kadilim-dilim ang kadulong-duluhan. Kaya nga. Wala daw lokal, tayo lang. Oo. Feeling ko sa barangay Aloleng na to ay may mga umaaloleng dito paghating gabi. Tayo ka doon sa... At patuloy nga naming binaybay ang kaloob-looban ng barangay Aloleng. At ako ay kinakabahan na. Unti-unti nang nawawala ang mga kabahayan. Pati ang mga ilaw sa kalsada.
unti-unti nang nawawala. At narating na nga namin yung dulo. Ito yung gustong-gustong puntahan ni Gino. Liblib. Magsa-scout muna kami. Akala ko ito na yon. Kailangan pa naming i-scout ang lugar na pupuntahan namin kung safe ba o hindi. Ibig sabihin, maglalakad kami mula kung saan kami nakapark. Okay, na-ready mo na yung ilaw mo, bro? Oh, para maayos yung mood ng pag-scout natin. Sige, game. Ilawan mo na, bro. Para nasa paanan tayo, bro, ng ano ah. So ano ba mangyayari? Tatakotin natin sarili natin. Hindi kasi yung camping spot, first time ko lang din mapupuntahan. Hindi ko alam yung trail kung malayo, maayos. So, scout muna natin. First time mo pumunta doon? Oo. Ako rin, first time ko rin gawin mga ganitong bagay. Ang hirap pala kasama nito. Kung saan Kaya nga nagsusunod. tayo, boy. Pero maganda to. Oo. Ano to? Wala tayong dapat ikatakot. Maglalakad pa kami sa kaduluduluhang, kadilim-diliman at kasulok-sulukan ng lugar na ito. Oh, ito yung 100. Okay. Ito yung papunta sa camping spot na beach. Okay. Itong 100 na to, ito naman yung papunta sa, dito yung papunta sa cliff diving area. Okay. Maganda dyan sa morning, pero dito tayo sa ano. Sige, sa may beach tayo. Anak ng Tokwa naman. Gusto ko yung mga adventures pero sa ganitong level, Diyos ko naman, Gino. Parang iba, isakay na lang din natin. Pagdating namin sa spot, ay bumungad sa amin ang napakalakas na hangin. Lakas pa ng hangin. Nasa tapat ba tayo ng karagatan, no? Ano na to? West Philippine Sea. West Philippine Sea. Tanging puting buhangin lang ang nakikita namin. Wala kaming ideya kung ano ba talaga ang itsura ng lugar. Cliff pa tayo, no? Ay, di naman. Lakas na naman, bro! Ang taas na dyan, ha? Oo. May nakita kaming isang nag-iisang ilaw sa dalampasigan. Nagdadalawang isip pa ako lapitan kasi baka manananggal. Ay, pinupulot nyo. Tarokoy pa. Ha? Tarokoy pa. Ano yun? Ay! Pinupulot niya lang sa buhangin. Opo. Si Kuya pala ay isang lokal na nanguhuli ng alimasag. Sabi naman ni Kuya, safe naman daw ang lugar, pero ayun na nga, dahil malakas talaga ang hangin, mas maganda na wag na namin ituloy yung balak namin. Kaya nagdesisyon na lang kami ni Gino na bumalik na lang sa grupo para ibalita na medyo hindi talaga safe yung lugar para pagtayuan ng mga tent namin dahil ang lakas nga ng hangin. Safe naman. Safe naman. Kaso may mga naririnig kami ng mga tunog na hindi pangkaraniwan. Gagi. Anong tunog? Buti na lang din may ibang spot na alam si Gino. Ang area kasi doon maganda. As in maganda siyang camping spot. Kaya nga lang, walang masyadong barrier ng hangin. Napakalakas ng hangin. Ang lakas din ng alon. So yung second spot doon, yung pinag-igiban natin ng tubig, at least doon kahit paano, may panangga sa hangin, andun yung poso, at andun yung Coast Guard. Doon na lang muna kami nag-setup ng mga tent namin. Alas 11 na ng gabi to. At doon pa lang kami magsisimulang magluto ng aming hapunan. Lilinisin namin yan, ha? Huwag kayong maghanap ng mali. Marinig yan. Shopee Kalan. Ang kalan na palaban. Sizzling. Kaya tayo. Alas 12 ng ating gabi. Lunch namin. Sa mga oras na to ay na-achieve na namin ang mga gusto naming gawin. Ang makahanap ng safe na lugar na kung saan kami magpapahinga at magpapalipas ng gabi. Ito na ang pinakagusto kong oras sa camping. Ang lahat ay masaya. Ito ang hindi pwede mawala. Century tuna. Walang humpay na kwentuhan at ang lahat ay gusto ng kapayapaan. Sabay-sabay kumain at lahat ay excited na para magpahinga. Dahil bukas ay babalikan ulit natin ang lugar na kung saan doon dapat tayo magkakamp. Kinabukasan, kinamusta ko agad ang mga kaibigan dahil madaling araw ay hinampas kami ng napakalakas na hangin at bumuhos ang napakalakas na ulan. Pinasok kayong tubig? Hindi. Hindi naman. Basa kayo? Basa kayo sa loob? Hindi, lumabas ako kaya ako nabasa. Naalala ko meron nga palang isang taong nasa labas. Nasa dik. Bakit doon ba siya natulog sa ano? Oo, ako natulog. Doon siya natulog. Sa hamok? Wala pang agahan, kami ay naganda agad ng mga kagamitan.
Iniwan muna namin ang mga tent namin para pagkatapos namin mamaya maligo sa poso, ay meron kaming pagbibihisan. Ang goal natin today, ang balikan ng lugar kagabi na dapat yun ang ating tinuluyan. Yung skin-out namin kagabi ni Bro Gino, yun yung pupuntahan natin ngayon. Mas ma-appreciate natin yung ganda ng area na yun ngayon kasi maliwanag na, pero kagabi parang beautiful. Tuloy ang biyahe. Sinadya naming anim na isiksik talaga ang mga sarili namin sa loob ng tuktok. Alam ko na malakas to, pero ngayon mas matcha-challenge tayo kasi overload ba tayo nito, bro? Hindi eh. Gusto naming subukan kung kakayanin ba. Kasi ang claim nila dito ay up to 10 eh. Nakatao? 10 adult. At kung kakayanin ba ng tuktok na to na umakyat sa mga akunan. Kaya niyang kargahin. Ay, yun pala eh, 6 lang pala tayo. Kasya. Hindi, 10, mga kasing height pala ni Dagul. 10, 10 ganun. Kagabi ay hindi namin ma-appreciate ang lugar na ito. Pero ngayon, kami ay manghang-mangha dahil bumungad sa amin ang napakagandang lugar na ito. Sa dagat na ito ay walang katao-tao. Tanging kami mga magkakaibigan lamang ang nandito. Dumating kaming medyo may kalakasan pa rin ng hangin. Nag-set up kami ng masisilungan namin nang biglang dumilim ang kalangitan. Lalong lumakas ang hangin kasama ang napakakapal na ulan. Tinangay ng malakas na hangin ang silungan namin. Lahat ng gamit namin ay nabasa. Pero inagapan namin. Ang katawan ni Prisha ang ginawa naming pabigat para maitayo namin ulit ang silungan. Hindi kami nagpatinag. Nagawa pa rin namin magluto sa lakas ng hangin at ulan. Alam mo, mahilig siya sa mga ganito pero hindi naman sa ganito class. Nascam tayo ni Gino, bro. Tumigil ka na! Mamaya-maya, huminaho na ang panahon. Dito na namin nasimulan masilayan ang lugar na mahinahon. Binagyuman kami sa lugar na to, yung saya namin ay hindi matatawaran. Ang experience na to ay isang halimbawa ng isang pagkakaibigan. Kung gaano ka ba katatag sa oras ng kagipitan. Kung sasamahan ka ba sa unos o bigla ka na lang iiwan. Ang lugar na ito ay simbolo ng buhay ng isang tao. Nasa kabila ng pagiging matatag at palaban, dadanasin mo talaga na hakagupitin ka ng kapalaran kung hanggang saan ka magiging palaban. Sa bawat unos, lahat yan nagtatapos. At sa bawat malakas na ulan, nagtatapos naman yan. Parang pagsubok ng buhay na kailangan mong labanan. Laban na kailangan mong pagtagumpayan para masabi mong isa kang malakas na nilalang. Kung nagustuhan nyo ang episode natin today, huwag kalimutan i-like ang video, mag-comment at mag-subscribe. Kaya ano bang inaantay nyo? Bumiyahe na papuntang Agno, Pangasinan at isama ang pamilya at mga kaibigan. Ako ulit si Boy First Time and life is good dito sa Agno, Pangasinan. My God! Hoy! Anak na to! Hoy! Uy! Ang mahal mo pa naman!